We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad kapag balita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Patay ang usa ka kandidato sa pagka-barangay chairman sa Kapatagan, Lanao del Sur. Human giingong gipusil sa nakalalis ni ining bana sa incumbent barangay chairman sa ilang lugar nga kaatbang sa biktima. Ang sospek dali nga misibat. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang kandidato pagka-barangay chairman sa barangay Sigayan, Kapatagan, Lanao del Sur nga si Kamar Bilao Bansil. Human giingong gipusil sa makadaghang higayon gamit ang usa ka long firearm sa nakalalis niini nga bana sa incumbent barangay chairwoman sa ilang lugar kinsa kaatbang sab sa biktima karong barangay and SK elections. Ang sospek giila sa kapulisan nga si Pabil Pagrangan kinsa dali nga misibat paghuman sa insidente. Igo lang unta magsagop og tubig ang biktima uban ang iyang asawa og 7 anyos nga anak apan nagsapon kuno sila sa sospek hinungdan nga nagkalalis kini. Nakapakahay sila sa multi-cap ay magiging po sila. No, pagdating po dun sa harap ng barangay hall, pinara po sila ng itong suspect na si Pabil Pagrangan, isang asawa ng incumbent barangay chairman sa barangay Sigayan po. Swerte sab nga wala maigo ang asawa ug anak ni Bansil. Apan gipangdala gihapon sila sa ospital tungod sa trauma nga ilang nahiaguman. Miabot sa 29 ka mga empty shells sa gituuhang M16 rifle ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Padayon sab karon ang manhunt operation aron madakop ang suspect. Ngayon po maraming mga datos doon na gumagawa ng paraan na ma-surrender po yung suspect po. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Gipang baklas na sa Comelec 11 ang mga illegal campaign posters sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Nagparayo ng oplan baklas sa Comelec sa Davao City sa pagigalayon sa DPWH, DENR, BFP ug kapulisan. Gipamaklas ang mga campaign poster nga wala nakabutang sa common poster area. Sama dinhi sa Barangay Buhangin proper ug Kabantian sa 2nd District. Duna say gitangtang nga mga campaign materials nga nang hinubra ang sukod. Gipanglimpyuhan sab ang mga dapit nga nahugaw-hugawan sa illegal campaign posters. Sama sa mga nakasabit sa mga poste ug punuan sa kahoy. Since the start of the campaign period, nag-start na tayo ng Operation Baklas. No matter how much we already informed the candidates during candidates briefing and etc., meron pa rin nagpo-post ng mga posters nila outside of the common poster areas. Nagpasidaan ang Comelec ngadto sa mga kandidato nga kung magpadayon ng ilang pagsupak sa campaign rules, pasakahan sila og kasong election offense. Yung hindi tinanggal, yung nabigyan ng notice, of course, mag-show cause order na kami. Nagpahimang usab ang Comelec nga ang campaign posters nga ana sa private property sigurohon nga dunay pagtugot sa tag-iya kay kung masayran nga wala, usa kini ka election offense. Paningkamutan matud pa sa buhatan nga matangtang tanang posters nga wala misubay sa patakaran sa Comelec. Una ang pinili ay karong Oktubre 30, adlawng Lunes. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Nagbuntar na ang kapulisan sa Cagayan de Oro City ug Comelec og kontra bigay desk aron magbantay batok vote buying. Mas gipahugtan karon sa kapulisan sa Cagayan de Oro City inubanan sa Comelec ang ilang kampanya batok vote buying pinaagi sa pagmuntar og mga kontra bigay desk sa matag police station sa syudad.
Pipila ka adlaw una ang barangay ug SK elections. Sumala sa kapulisan, nagtagana sila o mga personahe nga mo'y mag-monitor sa mga kalihukan sa kampanya sa matag barangay. Ang maong lakang sa kapulisan gikalipay sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kung PPCRV ug miawag sab sa publiko nga likayan ang pagbotar sa mga kandidato nga mamalit og boto. Na ito makapaningil kita nga wala kita na palit kinanglan ta og pipila ka piso niya ibaylutang kaugmaon sa atong mga mahal sa kinabuhi. Unom ka mga kandidato sa Sangguniang Kabataan sa Davao City ang nahulog sa dagat. Human nahugmak ang footbridge nga ilang giagian samtang nangampanya. Ani ang report ni Jandy Esteban. Guys, namin dito mula guys, nahugmo ang isa ka tulay. Naapil sa pagkahugmak sa footbridge ning mga nangampanya sa pagkagagawad sa Sangguniang Kabataan Election sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City niadtong Domingo. Sumala pa nga nagrekorida ang grupo sa Purok 2 sa dumalag sa nasangpit nga barangay atong Tungura. Apan dihang namilit na raw og poster kalitra nga nahugno ang footbridge. Ang ilahang gitagakan, dagat. Hinoon dili kaayo taob atong Tungura apan nangabasa sila og ang ilahang mga gamit. Gitabangan ang unom nga mahawas. Nagpapilit sila poster unta dapat diri. Nya motong nagdungan sila diri unom. Diha gyud sila bagsak silang unom diha. Sumala sa mga residente, dili daw kini ang unang higayon nga nahugmak ang ilahang footbridge sa ilang lugar. Hinoon dunay midonate og kwarta sa pagpaayos sa tulay. Mao ni nga bahin sa footbridge nga nahugmak niadtong Domingo. Sa karon sa pagtinabangay sa mga residente, gibutangan na lang una nila og tabla og kawayan aron duna sila'y maagian. Panawagan sa mga residente nga unta masiminto ug balik ang ilahang footbridge alang usab sa kaluwasan sa mga residente labi na sa mga bata. Para sa anak dira, pupyak na po, delikado na po. Warning na po na siya. Ang amo ng untang mulo, unta na maaksyonan po ni sa amo pong kuan po nga unta maaksyonan ba kay mga bata mo koy luoy diri, ma'am. Delikado na pugod siya, ma'am. Ingat mi nga kining magianan siminto para maligon ba. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mas bidaghan ang traffic violators sa Northern Mindanao kung itanti sa milabayng tuig. Sumala sa Land Transportation Office 10. Nanaghansab kuno ang mga kolorom nga mga sakyanan. Busa doble paningkamot ang ahensya sa pagpanakop sa mga malapason. Ani ang report. Namatikdan sa Land Transportation Office 10 nga midaghan ang mga traffic violators sa rehiyon karong tuiga kung itandi sa mga milabayng tuig. Sa ilang ulahing datos sukad Hulyo hangtod Setyembre 2023, miabot kuno sa sobra 4,000 ka mga malapason sa nagkadiang traffic violations ang ilang nadakpan. Sagad sa ilang mga nadakpan, mga sakyanan nga walay rehistro o expired ang rehistro, driver nga walay lisensya o expired ang lisensya ug uban pa. Nanaghansab kuno ang mga kolorom nga sakyanan. Nagawas na lang ito ang uban po mga badlungon labi na kani sa mga illegal nga mga nangulorom diya sa atong mga terminal kay wa magisakay kita atong panahon sa pandemic so karon nagawas sila unang ipangingusgan namon gyud ang anti-kolorom drive gyud sa diri sa Region 10. Daghan sab kuno ang ilang mga nadakpan nga mga bao-bao nga gabiyahe sa primary national roads sa Cagayan de Oro City bisan pa man nga gibawal. So ang ipasabot ani kinahanglan dunay intervention ang LGU ani nga mga klase sa sakyanan, otherwise kung wala silang intervention giprohibit dili sila gid allowed mo padagan sa secondary o mas labaw na sabihin nato nga national highway. Ubay-ubay sab matud pa ang mga motorcycle units nga ilang madakpan nga nagbutang og mga improvised muffler. Matud sa LTO nga subay sa Presidential Decree No. 96, ginabawal gayud ang pagbutang og mga siren, horn, bell, whistle o bisan unsang gadget nga makaproduce og kusog nga tingog. Now kani nga mga violation gina siya kay naman tayo gitawag nga noise pollution. So dako pon yun, basta imong utuhon ang design. Kay ang imo sa manufacturer, mao gina siya ang standard. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako,
Si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Human ang nahitabong insidente sa pagpamusil sa Cotabato City. Security forces sa Dakbayan naka-full alert na. Atong sayron ang kasamtangang sitwasyon sa live report ni Abby Caballero live sa Cotabato City. Abby? Yes, Kent, pipila ka mga residente dinhi sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City ang nabalaka sa ilang seguridad. Human ang nahitabong pagpamusil ni adtong Lunes asa tulo ang patay ug tulo sab ang samdan. Busa mihikling una sila og temporaryong nakipuyo sa ilang mga kabanay. Duna pa'y mga marka sa dugo dinhi sa Sosa Street, Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Asa nahitabo ang pagpamusil ni adtong October 23 sa gabii. Tulo ka tawo ang patay, lakip ang duha ka kandidato sa pagkabarangay kagawad nga sila si Nor Muktadin Butukan ug Alfar Singh Ayunan Pasawiran. Samtang anaa sa tulo ang samdan, 15 mga residente sa lugar. Kini dihang nagkabit og campaign posters ang mga biktima sa lugar. Gani pipila sab ka mga sakyanan nga nakaparada ang naigo sa mga bala sa pusil. Buak ang salamin ining van ug duna pay duha ka mga sakyanan ang nadamay. Kamatikdang mingaw na dinhi sa Sousa Street, Barangay Rosary Heights 12, human ang insidente sa pagpamusil. Kini human matod pagibati og kahadlok ang mga residente sa lugar, busa mibakwit una sila og temporaryong nakipuyo sa ilang mga kabanay. Wala na mihatag og pamahayag ang mga residente nga wala mihikling tungod matod pa sa kahadlok. Hugot karon ang seguridad sa lugar. Dunay mga naka-standby nga mga tangke ug kasundaluhan. Bumalik na siguro sila kasi kung nakakita sila ng mga tangke, mga police, mga marines, ay para sa kaligtasan din nila. Sana hindi nila ma-misinterpret na another gulo na naman. Back to normal na tayo. Sa nagapadayong investigasyon sa insidente, gipailawom na sa paraffin test ang 12 ka mga dinakpan aron masuta kung kinsa kanila ang nagpabuto og pusil. Posible silang mag-atubang og kasong multiple murder with double frustrated murder. Sa karon gikonsidera ng case solved sa Cotabato City Police Office ang maong insidente. The suspect was identified, he was arrested, and a case has been filed against him. Dito sa tingin namin, sa tingin ko, although di pa na-file ang case, considered as case solved siya. Samtang sa 37 ka mga barangay sa Cotabato City, 8 ang anaa sa green category, 22 ang anaa sa yellow ug 7 ang anaa sa orange category. Ang Barangay Rosary Heights 12 nga anaa sa yellow category, posible matud pang isa ka sa orange o di bakaha sa red category. Ang magiging implication naman yan, siyempre dadagdagan natin ng pwersa, i-intensify natin ng operation dyan against those firearms and all other things na may kinalaman sa election na posibleng makapagpagulong. Kent, kapinlibo ka security forces sa Cotabato City Police Office ang ipakatag sa mismong adlaw sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Ug duna pa sa dugang puwersa nga kasundaluhan ug gikan sa ubang ahensya nang hinautang otoridad nga mahimong hapsay ang eleksyon ug di na masubli ang nahitabong pagpamusil. Kent. Amping mo diha og daghang salamat, Abby Caballero. Mga kapuso, dili lang bagyo o low pressure area ang ginabantayan sa pag-asa sa sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apan hasta na ang ginatawag nga cloud cluster o bagang tapok sa panganod nga posibleng magdala og ulan. Sa karon adunay na matikdang cloud cluster sulod o gawas sa PAR. Apan ang Japan Meteorological Agency gikonsidera na nga LPA among cloud cluster nga anaa sa Pacific Ocean nga anaa banda sa sidlakan nga bahin sa Mindanao. Sa Mindanao, posible ang pag-ulan karong buntag sa pipila ka lugar base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini og posibleng halapad na pag-abot sa hapon. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar mao nga mag-igmat sa baha o landslide.
Usa ka 25 anyos nga lalaki ang gipusil patay sa Isabela City, Basilan. Kapulisan mipasalig nga hugot ang ilang pagbantay sa syudad luyo sa mga nahitabong pagpamusil. Ani ang report. Nagbanaw ang salog sa usa ka balay sa Barangay Menzi, Isabela City, Basilan sa dugo sa 25 anyos nga lalaking si Marsam Manuel, residente sa Kapatagan Grande, Isabela City, human kini gipusil patay punting sa ulo. Sumala sa kapulisan, saysay sa kabanay sa biktima, nasayrang nananghid matud pa ang biktima nga muadto sa balay sa iyang higala sa Barangay Menzi. Base sa investigasyon, migawas matud pa sa balay ang higala sa biktima ug nabilin kini sa kwarto. Nakadungog na lang kuno ang higala ug mga buto sa pusil sulod sa ilang balay. Sa iyang pagsuta, nagbuyod na ang patayng lawas sa biktima. After noon, narinig nila is nag-rush sila towards sa bahay. And may nakita sila mga tao na lumabas from a distance. Though nakasakay ito agad sa motor, hindi nila mamukhaan. Sumala pa, personal grudge ang nakitaan sa kapulisan nga motibo sa krimen. Apan padayon pa nila kining ginaimbestigahan. Gihinabi sab sa kapulisan ang higala sa biktima kung aduna ba sila'y mga nakabangi. Apan luyo sa maong pagpamusil, may pasalig ang Isabela City Police nga hugot ang ilang pagbantay sa syudad, ilabi na karong pipila ka adlaw na lang barangay and SK elections na. So far, Isabela City, for the previous elections, wala naman po any violent incidents na nangyari to sa Isabela. Sana ma-maintain namin yon. And then wala na rin po kami so far sa ngayon ng mga hotspot area na categorize ng COMELEC. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 300 ka mga indigent nga magbanay sa managlahing lugar sa Zamboanga Peninsula ang giapud-apuran og ayuda sa DSWD-9. Nakadawat og hinabang nga assistance gikan sa DSWD ang anaa sa 350 ka indigent nga mga magbanay pinaagi sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa programa sa DSWD sa Zamboanga Peninsula. Mobalor sa kinatibuk ang 22.4 million pesos ang naapod-apod sa ahensya. Ang maong financial assistance langkuban sa transitory support package nga moabot sa halos 5 million pesos. Samtang 17.5 million pesos sab alang sa livelihood settlement grant. Ang maong mga benepisyaryo mao ang referred families gikan sa 13 ka mga lungsod sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte ug Zamboanga Sibugay. Matud sa DSWD, ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa programa sa gobyerno mitumong sa paghatag og assistance alang sa mga banay nga nakasinati og kalisod nga dala sa pandemya, walay mga panginabuhian ug buot makabalik sa ilang tagsa-tagsang probinsya. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pinakatigulang nga iro sa kalibutan nga si Bobby mipanaw na sa edad nga 31. Gianunsyo karon sa Guinness World Records niadtong Lunes nga si Bobby ang world's oldest dog ang mipanaw na sa edad nga 31 anyo sa Portugal. Ang purebred nga si Rafiro Alentejano nga gigahin ang iyang tibuok kinabuhi sa usa ka village sa Central Portugal, si Bobby nga nabuhi og 31 ka tuig ug 165 days kung asa na break niini ang record niadtong 1939 sa usa ka Australian cattle dog nga namatay sa edad nga 29 anyos ug 5 ka bulan. Ang breed ni Bobby nga usa ka sheepdogs ang aduna lamang life expectancy nga 12 ngadto sa 14 years. Gideklara kini nga world's oldest dog niadtong Pebrero niining tuiga. Matud sa tag-iya niini nga si Lionel Costa nga usa sa factor sa taas nga kinabuhi ni Bobby ang malinawon nga palibot. Wala gayud kini mahigtan og mga kinaon sa tawo ang pagkaunsab ni Bobby. Gidugang sa Guinness World Records nga milagro ang taas nga kinabuhi ni Bobby kung asa dili gayud kini malimtan. Gani naa sa 100 ka tawo ang mitambong sa iyang 31st birthday party niadtong bulan sa Mayo. Tulo ka election-related incidents ang natala sa probinsya sa Lanao del Norte sulod sa election period sigon sa Police Regional Office 10. Rason nga mas hugot nga seguridad ang ipatuman sa lugar karong piniliay. Ani ang report.
Gikumpirma sa Police Regional Office 10 nga miabot na sa tulo ka election-related incidents ang natala sa rehiyon sulod sa election period. Ang maong mga insidente nahitabo sa probinsya sa Lanao del Norte. Ang unang insidente, usa ka kaso sa grave threat, diin ang biktima usa ka supporter sa kandidato ug ang taong nanghulga kaniya, kandidato gikan sa laing partido. Sunod nga insidente, mao ang kidnapping nga nahitabo diin ang biktima usa ka igsuong lalaki sa usa ka kandidato sa pagkakapitan, samtang ang suspect brother-in-law sa kasamtangang kapitan. Actually, ang biktima o suspechado ni ini is from Lanao del Sur. It's just the incident happened at the province of Lanao del Norte. Diin ang maong kaso was already referred to our prosecutor's office for case build-up. Ulahing insidente ang pagpamusil nga resulta sa panaglali sa duha ka kandidato sa pagkakapitan. Tungod sa mga panghitabo, mas hugot nga seguridad matud pa ang ipatuman sa tibok probinsya sa Lanao del Norte, labi na karong pinili ay. Kung mingin kitag deployment sa ato ang personnel, aduna gid kita gina-strategize gid nato ang deployment when we talk about Lanao del Norte. Kaya ang probinsya sa Lanao del Norte aduna kitay usa ka barangay nga gikonsidera nato under the red category, which is areas of grave concern. Hinoon sa kasamtangan, wala matud pay na monitor ang Pro-10 nga hulga gikan sa private armed group sa rehiyon. Apan dili gyapon sila magkumpiyansa. Panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga magpabiling igmat ug makigkoordinar gilayon sa ilang buhatan o galing adunay mamatikdan nga mga kadudahang lihok. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez Para sa At Home with GMA Regional TV. Supply sa high-value crops sa Davao Region karong umaabot nga bulan sa Disyembre, paigo sumala sa Department of Agriculture 11. Gipaniguro sa Department of Agriculture 11 nga adunay sakto nga supply sa high-value crops susama sa durian ug mangustin ug uban pang prutas ang rehiyon karong umaabot nga Pasko. Kini tungod na sab sa pagsugod sa off-season. Gilauman nga dunay 50 metric tons sa durian nga maproduce sa rehiyon sa bulan sa Disyembre, samtang 80 metric tons usab alang sa uban pa nga mga prutas. Hinuon kung kulangon ang supply, andam usab ang rehiyon nga mokuha og supply gikan sa mga kasikbit nga rehiyon. Difference siguro sa price sir, pero naamang gyud pod ang government nga mo monitor pod ana sir to syempre maintain pod nato nga dili gyud pod malisulan ato mga consumer. Nagmugna na ang Cagayan de Oro City Police Office ug Special Investigation Task Group GALPO aron motutok sa investigasyon sa pagkamatay ug pagkasunog sa 5 ka mga individual sa syudad. Kapulisan, dunay persons of interest sa maong kaso. Ang report ni James Pauloya. Nagkatagbo na sa unang higayon ang Special Investigation Task Group o SITG GALPO nga gimugna sa Cagayan de Oro City Police Office. Kini mao'y mututok sa investigasyon o case build-up sa brutal nga pagpatay o pagsunog sa 5 ka magbanay sa Lower Sumpong, Indahag, Cagayan de Oro City ni adtong October 10. Ang SITG gilangkuban sa CIDG, PNP Forensic Unit, Anti-Cybercrime Unit, Cocpo City Intelligence Unit o PNP Legal Services Unit. Sa ilang panagtagbo, gipresenta sab ang resulta sa gipahigayon nga autopsy sa 5 ka mga biktima. Ang couple katong biktima na ay trauma, no, so indication nga before nahitabo ang sunog, sila gihunusan na sa kinabuhi. So katupong tulo apilang minor na died with asphyxia and suffocation. So siguro ang presumption sa atong SITG GALPO, it's either gipa-inhale sila og kanang mga solution nga makawala sa panimuot sa tao, di gani gibatan o gigag sila gapos, no. Gibutyag sab sa SITG GALPO nga aduna na sila mga person of interest nga ginasundan karon apan dili una nila mabutyag ang mga pangalan niini. Gipaningkamutan kuno nila karon nga adunay lig-on nga mga ebidensya ang kaso, una nila kini ipasaka ngadto sa korte. Naghatag na sab matud pa sila og seguridad sa mga witness sa hitabo, lakip sa mga nabiling kabanay sa mga biktima. Magpaygayon na ta og endorse sa kaso, so atong i-apply og protection program, no, witness protection program ang mga nakuha natong pamahayag para sa ilang safety and security. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.
Ana sa usa ka libo ka 4-piece beneficiaries ang nakadawat og bugas sa probinsya sa Sulu. Mali pa yung gidawat sa usa ka libo ka mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-Piece Level 1 ug Level 2 sa Barangay Tulay Takot-Takot ug Barangay San Raimundo, Hulo sa Sulu ang anaa sa 25 ka kilo sa bugas adlawng Lunes. Gipangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pag-apod-apod nga gipahigayon sa Provincial Gymnasium Capital Complex, Patikul, Sulu ubos sa programang Rice Subsidy sa ahensya. Sa mensahe nga gihatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinaagi ni Secretary Gatchalian ang maong ayuda tabang sa gobyerno ngadto sa mga benepisyaryo karong taas gihapon ang presyo sa bugas sa merkado. Mga kapuso, 60 days na lang, Pasko na! O kanto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantong kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.